Sobrang malaking tulong po ito, panimula po para po sa gano'n ay matulungan ko po ang aking asawa po. Tsaka lang po kami makakain ng tuwing sahod niya. Kahit tipirin ko na po yung sarili ko, ma'am. Huwag lang yung mga anak ko. Okay naman po sa akin. Iniisip ko lang po yung mga anak ko. Pinagdadasal ko na lang sa kay Papa God na na sana meron din, dumating din yung pagkakataon na kahit na mahirap, kayanin pa rin namin mag-asawa. So guys, syempre, since 33 nga ang ating pipiliin, meron naman tayong nanalo mula sa Luna, Isabela, si Madam Angel. Panuorin po natin ang kanyang kwento. Ako po si Angel Cardona. 30 years old po. Housewife po at may 3 po anak. Sister ko po nagtatrabaho po sa bicycle mechanic po yung trabaho niya. Kahit papaano po nakakaraos po kami ng araw-araw po. Minsan po kapag po may extra po si Mr. nagtitinda rin po ako. Minsan po sir, hindi po sapat. May mga anak po kayo, ma'am? Meron po sir, 2 lalaki tsaka 1 babae po. Yung mga anak mo, ma'am, nag-aaral na po? Opo sir, grade 5 po tsaka po grade 3. Ano po ang mensahe niyo sa kanila? Sana mag-aral po silang mabuti kasi yun lang po ang pwedeng may pamana po. Bukod po sa pag-aalaga ng mga anak, ano pa po yung pinagkakaabalahan mo? Nagtitinda po minsan ng mga Shanghai po. Shanghai. Pinabahay-bahay. Matagal na po kayo nakatira dito? Bale, ito po ma'am, tindahan po talaga ito dati. Sa ate ko po ito. Mula nung tumigil po siya, kami na lang po yung tumira dito. Di ba nga po sa hirap ng buhay, paano niyo po nairarahos lahat? Ayun nga po, 420 po kasi yung sahod ng asawa ko sa isang araw. Tuwing sahod niya po, binibigay niya po lahat. May natitira naman pong 1,000 pang 1 week na po namin yun. Sapat naman po yun sa'yo. Hindi po eh. Lalo po nagagatas po yung baby ko. Paano niyo na lang po yung pinagkakasya? Minsan po, puro itlog na lang. Tsaka lang po kami makakain ng tuwing sahod niya. Tinitipid ko po, kahit tipirin ko na po yung sarili ko, ma'am. Huwag lang yung mga anak ko. Okay naman po sa akin. Iniisip ko lang po yung mga anak ko. Siguro hindi man pala rin na ngayon. Hindi naman habang buhay ganito. Nag-uusap kaming mag-asawa na balang araw makakaraos din tayo. Ano naman po yung nasasabi ni Mr. pag ganun nag-uusap kayo? Tuwing alam niya pong pinanghihinaan po ako ng loob, napalakas niya po na okay lang yan. Gagawin ko naman lahat. Kahit nga hindi mo na po siya pwedeng pumasok sa trabaho, ngayon pumasok pa rin. Meron po kasi siyang kidney stone po. Kagagaling lang po namin sa Kaya nung ko po yung post ni Ma'am Maricel, hindi ko naman po kalain na Kaya malaking tulong po yun. Naisip mo po ba na ikaw na lang yung magtrabaho? Ganun? Opo, lagi ko pong sinasabi sa asawa ko, Pa, uwi ka na, kako. Ako na lang magtrabaho. Ako na lang muna, kako. Kasi ayaw naman po niya. It's okay daw na dito lang po ako sa bahay. Kasi parang daw naman pong pag babae po ang magtrabaho para sa pamilya po. Nag-uusap po kami na kayanin po namin lahat. Lalo't meron po kaming baby. Sabi po niya na meron po noon na linano po niyang mag-abroad po. Para po, sabi ko baka hindi ko kaya. Kasi siya talaga yung katulungan ko lahat-lahat. Kailan mo po nalaman na meron siyang ganong sakit? Nung gabi po, ma'am, June 9, sumasakit na po kasi yung likuran niya. Ilang araw po, hindi po siya pumasok, 1 week nga po eh. Doon ako umiyak kasi yung 1 week na yun, walang-wala po din kami. Mas mahirap pa lang pag magkasakit ang asawa. Kasi po pag nagkasakit ang asawa mo, kayo dito, damay-damay. Dumating na po ako sa punto na walang-wala talaga. Chinat ko po yung binas ko.
Kinapalan ko na po yung mukha kong miram. Naawa naman po siya, nag-send po siya ng pinampagamot po ng asawa ko. Kasi sabi nga po daw ng doktor, shockwave daw. Parang hindi naman yun kako. Baka sakaling makuha po yun sa gamot kasi nalit pa lang naman daw po. Yung bato. Pero ngayon, ma'am, ano na po yung nararamdaman ni Mr.? Okay naman na po siya. Okay naman po, pero minsan po, medyo sumasakit pa rin daw po. Pero tuloy-tuloy lang po yung maintenance niya ng 3 months po. Sa tingin niyo, ma'am, pag nag-abroad si Mr., kaya niyo po bang maiwan mag-isa? Parang hindi po. Kasi, kumbaga, kalahating katawan ko si Estelle. Kasi siya lahat Kasi po, nahihirapan po ako pag ako lang dito mag-isa. Hindi ko po na-anuin yung mga anak ko. Lalo po ako po, sir, kasi grade 2 lang yung natapos ko. Kaya minsan po, nahiya po akong lumabas. Pinagdadasal ko na lang kay Papa God na sana meron din, dumating din yung pagkakataon na kahit na mahirap, kayanin pa rin namin mag-asawa. Siguro pag mag-abroad po siya, sir, baka mag-iipon po kami para sa future ng mga anak ko po. Bakit po kayo sumali sa Hakot Challenge? Nung nakita ko po na nag-post po si Ma'am Maricel, hindi na po ako nagdalawang isip na sumali kasi parang pagkakataon ko na to, kako. Sinabihan ko pa po nga yung asawa ko kung anong gusto niya. Sabi niya, ako na lang daw po. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay Ma'am Maricel na sa opportunity na yun kasi sa dami-dami ng sumali, isa po ako yung napili. Sobrang laking tulong po yan, sir, sa amin. Ano naman po ang mensahe mo kay Miss Maricel po? Kay Ma'am Maricel, maraming salamat po, Ma'am Maricel. Sobrang malaking tulong po ito, panimula po, para po sa ganun matulungan ko po ang aking asawa po. Tsaka po, meron pong pagkuhanan po ng kailangan ng mga anak namin. Sobra-sobra pong tulong po ito. Good morning po. Dito po kami. So, balen, dun na po sa labas yung materials. Start na po sila. Ma'am Angel, ma'am, nandito po ulit ang team ng Hakot Challenge. So, bale ngayon, since tapos na po yung tindahan nyo sa labas, bababa na po namin yung grocery mo at mag-a-unpack na po tayo at paglagay ng mga paninda mo. Ma'am, nandito na po yung groceries nyo. Handa na po ba kayo mag-unpack para sa paninda nyo? Yes po, excited po. Ano po ang mensahe nyo para kay Hakot Queen? Miss Hakot Queen, Ma'am Maricel, maraming salamat po sa negosyong na to. Kayo po yung bumuhay ng pangarap po namin, mag-asawa po, na magkaroon po ng sari-sari store. Salamat po, God bless po. Sana po mas marami pa po kayong matulungan. Maraming salamat po, Ma'am Maricel Tulfo. Malaking tulong po ito para sa amin, para sa pang-araw-araw po naming pangangailangan po. Maraming salamat.
Hello po, Ma'am Maricel. Maraming salamat po. Ito na po yung napanalunan ko po sa inyo. God bless po. Pagpatuloy niyo po yan, sana po mas marami pa po kayong matulungan. Thank you po. Maraming salamat po, Ma'am Maricel. May pagpukunan na po ang mga baon po ng mga bata sa pag-aaral po. Maraming salamat po.